What's up sa inyo lahat mga idol? Narito po tayo ngayon sa Barangay Dulag, sakop ng Butuan City mga idol. Sa mga oras na ito mga idol, nandito po tayo dahil po mahinirito sa atin si Barangay Captain Dudong Torion dito sa Barangay Dulag na isang nakakaawang kalagayan ng isang pamilya na ibinulog sa atin para ito'y mabigyan natin ng kahit konting tulong mga idol. So sa mga oras na to, nandito tayo ngayon sa bahay ni Kapitan ngayong umagang ito para kausapin natin kung ano talaga yung kalagayan ng isang pamilya na pupuntahan natin maya-maya kaunti lamang. So nandito na si Kapitan Dudong Torion mga idol. Buntag ka. So shout out sa inyong lahat dyan mga idol, sa lahat ng mga tagapanood sa mga oras na to. Ito po si Kapitan Dudong Torion Christopher, yung totoong pangalan Christopher Torion, dito sa Barangay Dulag, sakop ng Butuan City, kung saan binulog po niya sa atin yung isang pamilya na nakakaawa, na initiative na ginawa niya ng paraan para matulungan ito at pansamantalang binigyan niya ng shelter. Pinatuloy niya muna sa Office of the Senior Citizen dito sa barangay para lang mabigyan ng shelter yung isang pamilya na nakakaawa po. Kaya nung nagtanong po ako sa kanya, baka mayroon po kayong concern, at ito po ang pamilyang ito yung in-refer niya sa atin para ito'y mabigyan natin ng agarang aksyon at tulong, kahit konti po, basta bukal sa kalooban. So ano po yung masasabi niyo, Kap? Unang-una sir, nung lumapit sila sa akin kasi nagkaroon ng sakit ang anak niya, hindi namin alam kung paano namin siya tutulungan, pero ginawa namin ang lahat para mabigyan siya ng kahit kaunting tulong. Una-una, pinapadala namin doon sa ospital, binigyan namin ng mga certification para maka-avail lahat ng mga kailanganin doon sa ospital. Kaso nga lang, hindi kaya ng ospital sa Butuan yung sakit na nandyan sa kanyang anak, kasi nandyan na sa cancer stage 2. Kaya nirefer siya doon sa Davao. Humingi na naman ulit ng tulong sa amin sa barangay. Pinapadala namin pinapadala namin ng multicab kasi pinabalik doon sa ospital. Nung na siya, bibiyahin na doon sa Davao, humingi naman kami ulit ng tulong kay Mayor, kay Congressman, pero kulang pa rin. Pagdating ng Davao, hindi namin alam na kung ano na nangyari doon sa kanila. Kaya pagbalik nila, yun na ano namin na hindi pala pwedeng mag-hospital doon kung walang bahay na pwedeng titirhan. Kaya pagbalik nila, yung may-ari ng bahay na tinutuluyan nila, ayaw na silang pabalikin kasi hindi ko rin alam kung ano ang nasa isipan ng may-ari. Siguro baka natakot kung ano mang mangyari sa anak niya, baka doon mangyari pa. So ginawa namin sa barangay, kinausap ko yung senior citizen na presidente, kasi isa rin siyang senior citizen na yung mama. Kaya doon namin pinapatira muna pansamantala doon sa senior citizens office. Pumayag naman yung presidente, pumayag rin yung council na doon muna mag-stay. Sa ngayon, tinutulungan siya sa kanyang pinsan na gumawa ng bahay o barong-barong doon man lang doon sa lupa niya, sa kanyang lote. Kaya kami sa barangay, naghahanap din kami ng paraan kung paano namin tutulungan siya. Ginawa namin, gumawa kami ng mga solicitation, namin sa mga by purok, namin doon sa mga purok president para lang siya matulungan, mabigyan ng mga kahit konting tulong man lang. Kaya papasalamat ako ng malaki kasi nakausap ako ni Sir Kabatingan. Ayun sir, salamat. Kasi baka magkaroon ng chance, may mga mabubuting puso na pwedeng tutulong sa kanila
Kasi kailangan talaga siya ng tulong. Nakita natin ang sitwasyon niya, talagang napakahirap kung ako man ang nalagay sa kanyang kalagayan. Napakahirap dalhin na meron kang sakit na hindi mo alam kung paano mo gagamutin kasi walang-wala ang iyong pamilya. Kahit man lang maintenance na gamot, sa araw-araw kailangan nandyan para maibsan yung sakit na nararamdaman niya. Ako yung una-una napapasalamat kung sino mang may mga bukal na puso o mas deserving ng mga tao na pwedeng tumulong sa kanya. Kasi sa tingin ko, kailangan talaga siyang matulungan. Ako po'y nananawagan sa lahat ng mga sponsor na pwedeng makapagbigay ng kahit konting tulong para hindi man lang niya maisip sa kanyang sarili na kung ano man ang mangyari sa kanya, wala siyang natanggap na kahit anong tulong na pwede natin ibigay. Kaya kami sa council talaga nagmumonitor kami kung paano na siya mabigyan ng tulong. Sa ngayon, merong ayuda sa kapuspalad yung AKAP. Kahit na may sakit siya, pinapasok pa rin namin para kahit paano may matatanggap sa ayuda. Kaya ngayon, sabi ko sa kanyang nanay, kailangan nyo talagang pumunta. Hindi pwede yung hindi siya pupunta. Kahit may sakit siya, kung sige daw sila talagang pumunta doon sa validation. Para mag-validate. Oo, para mag-validate. Kaya ako po sa aking sarili, ako po yung magpapasalamat ulit kung sino man ang may mga bukal na tandaan, may bukal na mabubuting puso na pwedeng tutulong sa kanya. Kasi talagang kailangan talaga. Okay po. So, yun po mga idol, ito po banggit na po lahat ni Kapitan yung kalagayan ng isang pamilya na nandito po sa Barangay Dulag. So, shout out nga pala sa lahat ng mga bumubuo ng Team Taghirap, sa lahat ng mga sponsors, ng mga babait na mga sponsors dito sa Team Taghirap. So, dito po tayo ngayon sa mga oras na to, kausap si Barangay Captain Christopher Torion, aka Dudong Torion. So, shout out nga pala dyan sa kapatid. Shout out mo, kumusta mo ba? Shout out din ako sa kapatid ko na si John Torion doon sa Japan. Pwede rin, baka makita mo yung video, pwede rin tatanggap din kami ng tulong kung sakaling nakita mo. Talagang may maraming nangangailangan. Sa lahat ng mga Team Taghirap, shout out din sa inyo, sa lahat ng mga sponsor. Sana po matulungan natin yung kababayan namin dito sa Barangay Dulag. Maraming salamat po. Okay mga idol, puntahan natin mga idol. Let's go. Salamat. Salamat sir. May buntag. Ganyan ha. Ang bata atap. Ako na eh. Atap na informasyon. Ako na si Vince Kabatingan na eh. Sariki vlogger. Isa may mong kauban dili ah. Akong apo duha. Bagi natin. Sila na mong adlaw nga nagpuyod diri sa Akis na magbuwang. Office of the Senior Citizen. Oo. So lagi yung payago kung mahuman lagi kayo kung ikaatop. Para ang mga bata agad tibit sa bukid. Pagkabahat. Sabi sila nakaadlaw tong inyong balay nga gi pagtrabaho ninyo. Wa pa'y buwang. Wala kayo buwan. Hinayan ng ninyo Oo, akong bata ang gatuan. Dito na ang apo may tabang. Asa man mo ikagasto di ay ato. Mauna din nagbuhat mi atong isibit nga ni pa sa bukid. Bukatibit ko sa akong bata. O may ikapalit. Mapapod kay nabipot mamang ko sa di lang mais lagi di tangi. Bukid. Kami mo ko lang mais. Bali nagtanong ng mais. Tangi sila mo nalangan pamaka tuan diri anjo. Bali buwan na mo nga nagpuyo diri aning balay aning Matapos ni opisina aning Senior Citizen. matapos ni isa na kabuwang. Nakabulan. So, kung si ate, yung anak na dili daw ta puno ta na eh. Dito na eh. O si ate.
Uban dito sa bitos na yung sakyan na yun. Oo, di upang lagi. Di baka lakaw kay buwag bang paa. Dito sa may nagpasuyo. Di ko ang ra. Di alsar siya. Noon sa magid ni siya, Nay? Di ko ang mana siya kuno dahil kan tumor man kuno na. Ha? Tumor. Tumor. Pila na ka... Mga pila na ka ni ka kuan Nay? Bulan or saman? 2023 last year. Ko atong kuan sa BNC atong teaching kuan ni therapist karon 2024. Grabe namang kuan kanang duwa pa na may ko nga inan ko nga gawas na ay tinutunan. Hindi na ko kayo na tindako nang Ang pamati nimo, sige ra kag dugo. Ni sakit imong tiyan. Iga pampers sa kapermanente. dahil lagi mahusdan ng kuan baka ng kanapin Isa ngalan ni mo te? dahil Dailin. ayurin Pila na po imong edad? 37 So, ang imong anak katong duha ka lalaking babae. nainitin ng dalat Asa man imong banat eh? kuan lugar ng buwag 15 years na So, asa man mo na ni Muyo bago mo ni Anhidrinay? Dito tong bay dito o diha ni namilite nya kay ni uli mo tong kuan tag-iya. Nangabang ramo? Oo, maunang ipapangita ni kuan. May lain ka po lang diri ni ko ang presidente sa Kuro. Sa senior. So, napa-check up na ka te? Hindi na lagi di kayo sa doktor. Di ka naman ang doktor diya. cancer bagay cervical cancer Asa man ka napa-check up? nila BMC. BMC. Anyan sa may kuan sa BMC? di kuan man kumila dito kuan Davao niya karon kay pag adto ng Davao dili man ko madawat kay di man ko pwede admit na mubos ko nga i-admit ko kay man di ka pwede admit ko na di man gyud ang doktor kay di adto dito gid mi sa kuan center sa kuan kanang cancer center sa mga doktor sa cancer niya schedule man yawa man ni kapuy-an Sumutong pag-adto ninyo dito, balik ra gid pud mo dayon uli ra mo. marami ka adlaw dito rami sa waiting area mga katupang yung guard dito sa waiting area kasi diri may bugawon ang mga tag-iro diri kuan na lang ta uli na lang ta nya may kwarta lagi yung hurot na pagkaon ito nga kuan desisyon ni atong uli ato ni kuan terminal sa Tagum yawa nami kuan jud may panhapon na adto ato pagabuntag ni inyong ko nga mangayo ni kuan kanang masakyan ba muli diri nga pre bitaw kayo agin ni kapamilite hindi man mo kuan ang kuan dito kanang sa bus metro bus na siya nga pangayo na lang tabang sa mayor sa kuan mayor nya ni kapilite adto ano gini kapilite pangita nga kapilite sa kuan ana pa may kwarta 200 sa akong anak mo na lang to dipilite namo padulong dito sa City Hall. So, dapat ang sa inyo dahil adto na paglarga sa Davao, kinahanglan mag may maistihan. Kay schedule. Kay bali kung ending schedule na ang adlaw mo adto ra dayon mo sa kuan. Sa asa mo nga hospital? Sa kuan ganang labaw sa DRI Sa Tagum lang mo, Tagum. mga kuan diri record ya. One man na ginumi wala gyud. So, ang ato Decision ni uli na nangayo mi sa DWD og kuan. Uban-uban gid ko adto, ang ko. pero makalakaw ka. Magalakaw lang ako kuan to kay wala pa nagubag ako ng parang day sakit mang gyud. Sakit gid ang kuan. Unya naka pag-abot yung sa bitos ni tuod karon. Yan sara ko. Ay, mao. Yan sara. Yan na. Mo to katong dito mi sa kuan nakauli mi diri kay
tabangan mi sa DSWD. Di uanda pud mo gitagaan lang ni 3,000 kay daghan lagi pud ko ng mga hinahanglan. 3,000 ra. Igo ra gid pud. Nakabayad ni pamasahe sa kuan. Bus. Ito nakauli ni diri Nya karon kay pagkuan na may palitunon resita o may kwarta. Hanggang nagkuan los mamag mga herbal. Dinisaya kay wala may kuan kwarta ikakuan. Ito ba ina nga adto dito lagi kay naay kuan validate. Di man pwede si mama. Ito nga nipugos lang dito kuan. Validate sa unsa man na? Sa kanang akap. Unsa gyud meaning sa akap? Hinabang na. Nya unya nakadawat mo ginabang. Ito Wala nga bagigit pa. ko man. Murag 3,000 naman siguro ang kuan pud ana. May na lang lagi mapalit lagi ng tambal. Di kasi kuan ra dai ni. Oo. Ni trabaho din saya. Kay kung sa doktor mangyod kay schedule man. Sa doktor is operahan gid na siya nay kung galon lang gid ng imong kuan kana imo Gusto tanggalin. na ako nga ipatanggal na ng gidyan niyang matres. Naningon man tong doktor po dito sa Davao nga sa dili man ingon nga sayon tanggalon ma'am ang imong matres kay naman kay sakit sa kasing-kasing pod. Dili ka maglisod ka pag ginhawa. Uli pa unsa na siya. Nang sa tambal paayo sa dagang pay proseso. Ako na patay asa man sa ani kuan ani ron pilang may kapuyan. Ako mo nga uli na lang ni. Mali magiging adlaw dito nagtambay. Wala pud may mga kaparentihan didto nay. Daghan may mga kuan dito rin pero lagyo ra pud lagi kaayo. Wo kun may mga yug tabang ba. Bago pa nagkaila. Tunga uli na lang din yung decision ni uli. Nako Ginoo na lay mo. So dili day pwede nga magpa-schedule didto nya kung schedule na adtuan ra nga na di pod. Lagi na wa may ka litip-litip pud kay mahal. Pero pwede ra. O pwede ra man. Kibali kung schedule lang adto ana. Ang pliti lay ka kuanan lagi kay wala ka pliti. Ito nga decision ko uli nang pa akong anak nga uli ka ma magunsa man kan dito nga na may kuan ma way tambal nimo madaot mo kag dili ka mo pirhan. Ako sa ako man ako Ginoo na ibala sa ako Ingnan ako na bisig tumaran na lang nako mga binisaya. Ako nga kuan bisig maulian ra ko malinis ra ni kuan sa kong matres. Eh no putong doktor sa pangkanom maligo ka nga gidugo ko oo. Sa dapat ka maligo ka ng dugo nga kay dugo lagi daw. Ako na matikdan di ka tumatong sige gidugo ko ba nga di ko kaligo dapat kadlaw nga ligo ko kuan na idugo. Sa imong sitwasyon dante nga na gusto ka unsa may imong gusto mahitabo nga matabangan ka Kuan ay maluoy lagi. sa imong sitwasyon te pwede ka manawagan sa mga tao nga malumog kasing-kasing nga makatabang sa imong sitwasyon nga maka-provide sa imong tambal. Manawagan ka te daghan may nagtanaw aning vlog di Bench Kabatingan sa inyong mga sponsor niya nga pwede maka hatag og bisag mga ginagmay nga tabang. Na lagi maluoy ka. Kuan na tab. Iyo man ko ka kuan lagi palit na ako bay nagtrabaho pod sa kung kuan ako ida kabuk anak. Nya karon malay kuan wala gyud. Ako trabaho. Eskwela kong notebook ano ko may ko gasto. May kuan may maluoy na muhatag sa ako Salamat kung may muhatag. Kani kapalit na kung kuan tambal na gusto ko lagi na ako kaya nga lagi na maupirahan ko ba Davao kay Davao man jud ang kuan doktor di sila maupira diri pero na maupira lagi mahal pud private wala sa kuan public lagi sila maupira di pasalig matuloy repair ko na Davao may ang dito Daghan makakita sa imong kuan to basig na mga malumong kasing-kasing nga
magkatabang sa imo, madala kag balik sa Davao nga makasuporta sa imong hinahanglan tambal. So, ang imong gusto lang tayo maoperahan ka na imong napog ka maistihan sa Davao. Okay, nagdito pero abang na dyan, 100 ang adlaw. Anay, maabangan dito. Oo na, nangantay sa ko na ako na. Sa ani mo, bitaon tang gusto ko nga ma-admit. 100 ang adlaw. Gusto nang tanan kung admit lagi, di para na aram sa hospital. Di man pod mo dawat. Ang dito sa Davao. So, schedule yun sa kuan center cancer. Sa di mo man Japon kung diri ka admit, anak ng doktor. Ang doktor dito sa cancer, di man magsuod diri, useless lang Japon. Kasi ito nga decision dito pa ulit. So mga idol, dito po tayo mga idol. Kausap natin si Ate Dailin. Kung makikita niyo po mga idol, yung bahay na kinunan ko kanina ng short video na hindi pa natatapos mga idol dahil po sa kahirapan ng buhay at saka may karamdaman po si ate. Si Kapitan na lang mismo ang nag-initiative na matulungan ito at mabigyan ng pansamantalang matutuluyan dito sa Office of the Senior Citizen Association. So ito po yung inilapit sa atin ni Barangay Captain upang makausap at malaman talaga kung ano yung sitwasyon nila. So talagang hirap po talaga si ate mga idol, habang ako'y nakikinig mga idol, habang kinakausap ng aking kinakasama ay sobra pong nakakalungkot mga idol. Galing na pala sila doon sa hospital ng Davao, kaya lang nagdesisyon na umuwi na lang dahil ayaw silang tanggapin doon, ayaw silang papasukin para ma-admit dahil po marami pa pong proseso na kailangan isagawa sa labas bago i-admit. So kailangan din nila na matitirahan, kaya lang wala ng pera, walang magastos, kumakalam na yung mga sikmura nila dahil walang makain, walang panggastos, kaya nagdesisyong umuwi. Pero nga wala ngang pera, nakiusap na sana makauwi sila na kahit walang pamasahe. Talagang hindi sila pinasakay ng sasakyan ng bus kung hindi sila lumapit kung sino mang pwedeng malapitan na makahingi ng tulong para lang makauwi dito sa Butuan City. So ito sila ngayon. Nung dumating sila dito, sa katulad ng sinabi ni Kapitan na nung umuwi sila dito, hindi na sila pinatuloy ulit sa bahay na tinutuluyan nila, na dating tinutuluyan nila, na inuupahan dahil nga po ayaw din siguro ng may-ari ng bahay na baka may mangyari na hindi maganda. So ayaw talaga ng may-ari ng bahay na doon na sila tumira, kaya naghanap sila ng ibang malipatan dito sa lugar nila na kalapit. Kaya lang wala talaga silang matirahan, kaya yon ang ginawa na lang ni Kapitan ay binigyan sila ng pansamantalang matutuluyan dito. Kinausap ni Kapitan yung presidente ng senior citizen, nakiusap si Kapitan na patuloyin na lang muna dito pansamantala, kaya ito ngayon nandito sila ngayon. So ilang araw na kayo dito, te? Matapos mo isa na to buwan. Kabuan karon Matapos na yun. kuan na yata. Ano to puno? Tapusan 28 ba 29. Puno yun. So mag-isa buwan. mag-isa ka buwan na mo. Unya kadtong inyong balay dito ang Ito na ganun barog pa. Pero wala pa may Bawa ba magbuwan to? Pay ato. Pay dingding. Okay, ako aman tong gikuha ang video dito. Wala pay atop, wala pay bungbong, wala pay salog.
Kay diri daghan na may mag-meeting wala kanila Meeting ba meeting yan, kay na nagabuhat? kami diri. So kanino po ba yung lupa na pinagtirikan ng bahay? Mga igagaw ra mo rin. So Naluti. relatives nyo yung lupa. Kay Josephine rin. So mga idol, kung makikita nyo mga idol, yung pinagtirikan ng bahay na kinunan ko kanina na wala pang dingding, wala pang atip at saka wala pang sahig, yun yung bahay na tuloy-tuloy pa rin yung pagpapatayo na paggawa nun, kaya lang gawa ng walang-wala talaga. So kung kailan magkaroon ng pera, saka mabilihan ng pakonti-konti hanggang sa naitayo yung bahay na yun. Kaya lang umabot na sila dito ng 1 buwan na nagkikituloy dito sa Office of the Senior Citizen. Yung mga senior citizen dito hindi na nakapag-meeting every week dahil nga nandito sila nakatira. So sa kalagayan nila mga idol, talagang nakakaawa po talaga. Si ate may karamdaman. Ano daw ate? Cancer? Tama ba ako? Sino nagsabi na cancerous yung mo? To Yung doktor na mismo nagsabi. dito sa DMC. So cancerous na talaga siya. Saan po ba yung masakit sa na nararamdaman mo? Diri sa bana ko. Sa tiyan mo? Sa puson mo? Niya akong ugat kay kuan man kanang mod na gubag na nag kuan ni murag nagukong kay kanang akong ugat ba yung sakit. Ilang taon yun? Gaano na po ba katagal nyo tiniis tong itong naramdaman nyo? Kuan na pa itong mga October, November itong 2023 may trabaho pa ko. Ito nga ulit ko kay di na ako kayag kuha pa nila mama kuan. Sige naman ko dugo. Pasagdan naman to na ako primero kaya din ako normal lang ba nang mo gawas nga dagko. Wala lang to hangtod sa marong lisang naman ko ng listad na ko di na ako kaya. Ito ko ba na ng trabaho na kuan naman ka marong man kanang halos pag nakakaayo mo, anak kay dugo, kaya uli na lang sa kuan. Check up mo to nagpa-check up ko, adisir ko nagkuhan pa-check up ko sa maternity. Ngayon siya nga, yun daw, tumor lagi. Yun nga yun, kasi nga, naku, pwede rin yung operahan daw. Kaya nga, pwede naman, sa nagusto mo, operahan dahil kakaroon. Na, madako man ang kuhan, 100,000. Una, wala man ko ikwartaan na daw, kung sa namay mo piraan na mga public karon kay natambay pa man ko diri ulit ko itong December 25, 2023 ito nga inom ba ko mga binibinisaya ba wala pang Japon mga abtanog mga itong May 29 ito ni ko anak ko pusog na akong dugo ito pa May 30 ano yun di na ako kaya lingkod na dugo ako katindog kaya bugwak na sige naman bugwak dagpo nga mong gawa nagpagda ako nilang mga sa hospital So mga idol, sa lahat ng mga may mabuting kalooban na nais tumulong, maaari lang po na pwede kayong mag-message sa atin sa lahat ng mga gustong tumulong para kay ate, sa kalagayan ni ate na kahit pa konti-konti lang ay malaki na pong bagay ito. So shout out po sa lahat dyan ng ating mga kaibigan, sa ating mga kasamahan sa Team Taghirap na kung saan doon ako napasakop na may mga mabuting kalooban sa mga sponsor na mga mababait. So sana po matulungan po natin si ate sa kanyang sitwasyon, mabigyan natin ng kahit kunting tulong lang, kahit pa kunti-kunti. Kapag naipon po yan,
malaking bagay na po yan. So, nandito po tayo ngayon para mismo makausap si ate na tulad ng sinabi ni Barangay Captain kanina, ito po yung sitwasyon. So ngayon po, ito na po yung pagkakataon din po na maipakita natin sa lahat ng mga makapanood na si ate po ay kailangan niya po tayo. So, ang Diyos na po yung magpalak sa atin kung ano man po yung ibigay natin, ay ibabalik po yan ng mga Panginoon sa napakaraming beses. So, shout out po sa lahat yan ng mga team Taghirap, sa lahat ng bumubuo natin Taghirap, lalong-lalo na sa kay Ate Leticia na nagpapaabot ng tulong sa ngayon. So mga idol, hanggang po tayo pagkakaloob. 5 kilong bigas yung ilalaman ito. Jasmine rice, yung chow. Pagkaloob natin kay ate. So maraming salamat. Galing po ito kay Ate Leticia Dukilo. Maraming salamat po sa pinagkaloob niyo po na pabigas para sa mahihirap. So Ate Leticia, ito po yung isa sa mga nabigyan na naman po natin ng pabigas para sa mahihirap. So bukod dyan, meron pa po tayong ibibigay na cash. Ano mo kamay mo, te? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 900. Okay. So, yan nagkaroon po yan galing kay Ate Leticia Dukilo. So, yan po yung sobra sa pinamili ko ng bigas. Tapos, ang isa, pinagkaloob ko po sa inyo. Yung iba pang bigas na 5 kilo din, pagkakaloob ko pa rin po sa ibang nangangailangan din po na mga nahihirapan na katulad ninyo. So, sa pira ay pinagkaloob. Sa pera na ipinagkaloob ni Ate Leticia para sa mga mahihirap, para pang ayuda, ay ito po yung natira, 900 pesos. Ibinigay ko na lang po sa inyo para at least kahit pa paano may magamit po kayo sa ngayon. So Ate Leticia, sa lahat ng mga taga-subaybay, sa lahat ng mga sponsors na mga kasamahan niyo po, shout out sa inyo lahat dyan. Ito po tayo ngayon, nandito po tayo, si ate, pinagkalooban po natin ng konting blessings po na pwedeng makatulong sa kanila sa lahat ng kanilang pangangailangan po. Maraming salamat din po kay Ate Adelina Bernal sa Pinay-Inguam na nagpaabot sa akin ng panggasolina. Kasama si Ate Leticia, pinagkalooban din po ako ng panggasolina. Sobra-sobra po yung panggasolina na pinagkaloob sa atin, kaya ko po narating ang lugar na ito. Napakalayo po mula Butuan City hanggang sa barangay na pinuntahan namin dito. So ito po tayo ngayon, pinagkaloob natin kay ate yung ayuda para sa mahihirap. Galing po kay Ate Leticia Dukilo. Sa kanya po yan galing. Kahit konti lang po, basta't bukal sa kalooban. Kaya lagi kong sinasabi sa bawat vlog na aking sinasagawa, kapag galing sa puso, we can share the love, hope, and blessings. So, ano masasabi mo? Salamat tayo sa inyo, ha. Matabangan ko ninyo. Hindi nga oras mo kukaan sa inyo, balik yung mga pagkabaho sa inyo, ha.
Like a fire that burns so bright, I was day and you were night. Like a spark we were quick to ignite. And yeah, ask yourself, is it worth this fight? I